sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hiyas Tanhuakio Makatas. Yes, totoo ko po itong pangalan at hindi ako natatakot na ikwento sa inyo ang aking buhay dahil kahit napuno ng pagkakamali ang aking buhay, gusto kong maging halimbawa ang buhay ko na kahit kumbinsido na ang lahat na wala ng pag-asa ang iyong buhay, then all of a sudden ay makakaya mong baguhin at itama ang iyong pagkakamali at kapalaran. Papa Dudut, isa akong single mom, isang ina na maagang namulat sa hirap at bigat ng buhay. Bata pa lamang ako nang matuto akong magsakripisyo. Akala ko noon, kapag minahal mo ang isang tao ng buong puso ay mamahalin ka rin niya pabalik. Pero hindi pala ganon ang buhay. Iniwan ako ng ama ng anak ko at mula noon ay mag-isa ko nang pinasa ng bigat ng responsibilidad. Araw-araw ay parang laban, lalo na kapag umiiyak ang anak ko dahil sa gutom, dahil wala nang laman ang lata ng gatas at wala na ring diaper. Kung minsan ay kahit tubig na lang ang iniinom niya para matahimik ang kanyang iyak. Sa sandaling yon ay parang guguho na ang mundo ko. Doon ko natutunang kumatok sa pintuan ng aking ninong Danilo. Siyang ninong ko sa binyag at simula noon ay naging takbuhan ko sa oras ng kagipitan. Nung una ay buong puso niya akong tinutulungan, walang tanong, walang hinihinging kapalit. Pero habang lumilipas ang panahon, nararamdaman kong may nagbabago. Hiyas, sabi niya minsan habang inaabot ang 1,000. Lagi ka na lang lumalapit. Paano kung sa susunod ibang paraan naman ang ipambayad mo? Makahulugang tanong niya sa akin. Hindi ko kaagad naintindihan pero nang tumingin ako sa kanyang mga mata, malinaw ang ibig niyang sabihin. Parang tinusok ng karayom ang puso ko. Nahihiya ako, natatakot, pero higit sa lahat ay nalilito. Gusto ko bang tanggihan siya? Oo, pero paano naman ang anak ko? Ano ang isusubo niya sa gabi kung wala akong panggatas? Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon tuwing wala na akong malapitan. Kumakatok ako kay Ninong. Palaging may pera. Palaging may tulong. Pero palaging may kasamang tingin na parang bumabalot sa buo kong pagkatao. Hindi ko alam kung matatawag ko pa ba siyang tunay na ninong o isang lalaking lihim na may pagnanasa sa akin. Isang gabi pinatawag niya ako sa bahay. Walang kanyang pamilya, siya lamang mag-isa. Hiyas, bulong niya. Alam mo kung bakit kita pinapunta? Kinabahan ako noon, Papa Dudut. Tumango lamang ako pero ramdam kong nanginginig ang buong katawan. Kung gusto mong patuloy kitang matulungan, ibigay mo naman sa akin ang gusto ko. Sabi pa ng ninong ko sa akin. Nanlamig ako, parang gusto kong tumakbo. Pero naalala ko ang anak ko na naghihintay sa bahay. Naisip ko ang kanyang iyak tuwing walang gatas. At sa pagitan ng takot at pagmamahal ay napapikit ako at napahiga sa sofa. At doon ay sinisid ni Ninong ang aking perlas na matagal ng uhaw. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na naging pareho ang buhay ko. Oo, may gatas at diaper na ang anak ko. Pero may kapalit na bumibigat sa puso ko gabi-gabi.
Pakiramdam ko ay unti-unti kong binibenta ang sarili ko kapalit ng buhay ng anak ko. Madalas ko tuloy itanong sa sarili ko, masama ba akong ina dahil pinayagan ko ito? O mabuti akong ina dahil tiniis ko ang lahat para hindi magutom ang anak ko? Hindi ko alam ang sagot, Papa Dudut. Ang alam ko lang ay sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo akong nadadala ng hiya at bigat ng aking sikreto. Minsan naiisip ko ring iwasan si Ninong, pero papaano? Sa tuwing sinusubukan kong lumayo, bumabalik ako dahil sa pangangailangan. Para akong ibong nakulong sa hawla, walang ibang mapuntahan, walang ibang masandalan. Hanggang isang gabi habang yakap ko ang anak kong natutulog, napaluha ako. Na-realize ko na hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Hindi pwedeng ang kapalit ng gatas ay dignidad ko. Hindi pwedeng manatili akong tahimik habang unti-unti akong kinakain ng konsensya. Kinabukasan ay nagpasya ako na kumatok ulit sa bahay ni Ninong. Pero hindi para manghiram. Dala ko ang buong tapang na matagal ko nang nawala sa akin. Ninong, sabi ko, salamat sa lahat ng tulong mo. Pero mula ngayon, ako nang bahala. Hindi ko na kaya ang kapalit. Natahimik siya. Nagulat. Yes, paano ka mabubuhay? Paano ang anak mo? Tanong niya. Bahala na. Maghahanap ako ng trabaho kahit na anong racket. Basta alam kong hindi ko na ibebenta ang sarili ko. Mas gugustuhin kong magutom kami kaysa mawala ng dangal. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang gulat at hiya sa kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita na. Umalis ako dala ang bigat ng kahapon pero may bagong lakas para sa kinabukasan. Papadudod sinubukan kong magbagong buhay. Nagtrabaho ako noon sa pamamagitan ng work from home dahil wala akong pag-iiwanan ng anak ko. Kapag pumasok ako sa isang regular na trabaho na umaalis ng bahay at uuwi lang pagkaraan ng 8 oras. Maswerte naman ako na napasok ako bilang work from home encoder. Hindi man kalakihan ng sweldo pero kahit papaano ay nakakasurvive kami ng anak ko. Yun nga lang Papadudot, makalipas lamang ng 2 buwan. Simula nang magbagong buhay ako, ay isang malaking pagsubok ang dumating sa akin. Si Nico, 5 taong gulang ay biglang nagkasakit. Inatake ng matinding hika at dinala ko kaagad sa ospital, sa emergency room. Nakakabit ang oxygen habang pinagmamasdan ko siyang humahabol ng hininga. Para bang unti-unting nadudurog ang puso ko. Wala akong ibang dasal kundi ang iligtas siya ng may kapal. Pero sa ospital, hindi dasal ang hinahanap kundi pera. May reseta, may bayarin at may deposito. Ang maliit kong kinikita sa pagiging home-based encoder ay kulang na kulang. Sa listahan ng babayaran ay parang bawat numero ay isang pader na lalong humaharang sa paghinga ng anak ko. Doon ko naisip si parang Lito, kumpare kong negosyante, ninong ng anak ko. Matipuno ang katawan, may itsura at higit sa lahat ay may hardware at maliit na lending business. Ilang beses na siyang nag-abot ng tulong noong binyag at alam kong may kakayahan siyang magpahiram. Kinagat ko ang hiya at nag-text. Pare, nasa ospital si Nico. Baka may pahiram ka. Babayaran ko kahit hulugan. Sige Mari, hintayin mo ako. Pupunta ako dyan. Mabilis niyang sagot sa akin at syempre Papadudot ay nakahinga ako ng maluwag. Buong akala ko talaga ay sinuwerte ako kaya naghanda ako noon sa pagdating ni paring Lito. Dumating siya kinagabihan pero hindi siya dumiretso sa ospital, kundi sa isang hotel. Tinawagan niya ako at pinapunta doon. Pagdating ko sa hotel ay nag-usap kami. Sinabi niya na matagal na niya akong gusto at nag-offer siya ng tulong kapalit ng one night stand. Ako'y natulala at gusto ko na sanang umalis pero inisip ko ang anak ko na nahihirapang huminga at nagpa siya akong pumayag. Agad niyang binuhat ako sa kama at habang ako'y nakapikit,
dahil hindi ko gusto ay marahan niya akong hinubaran. Sinisid niya ang perlas ko. At kahit ayaw ko ay nakaramdam na rin ako ng saya at excitement. Nag-enjoy na rin ako kahit may problema. At pagkatapos ng unang round, akala ko ay tapos na pero sabi niya ay hindi niya ibibigay ang sobre na may laman na pera kung ako'y aalis kaagad. Gusto niya ng overnight. Sa pangalawang pagkakataon ay para kaming mga manok na naglalaban. Ibinuhos ko na rin ang nararamdaman kong init ng katawan dahil matagal na rin akong hindi nagagawa ito. Pagkatapos ng ninong ko, wala na akong ibang iniisip kundi ang anak ko. Kinaumagahan ay binigay niya ang sobre na may lamang 25,000 pesos. At agad naman akong bumalik sa ospital. Lumipas ang 2 araw, bumigat ulit ang bayarin. Nagpadagdag ang cashier ng deposito para maituloy ang gamot. Naisip ko na naman si Lito at nagpakita siya sa kantin ng ospital. Dala pa rin ang kalmadong tinig. Mahirap ang sitwasyon mo, Hiyas. Gusto kitang tulungan pero alam mo hindi lahat nababayaran ng hulugan. Nanlaki ang mata ko at hindi ko man siya narinig na tahasang sinabi. Alam ko ang ibig niyang pahiwatig. One night stand ulit. Nanginig ang kamay ko sa pagkakahawak ng baso ng tubig. Gusto kong tumakbo pero naisip ko na anak ko ang nakahiga. Nakikipaglaban para makahinga. Yes, bulong niya. Isang beses na lang. Pagkatapos nito ay settled na. Parang pinipiga ang puso ko. Nanay ako, ano ang pipiliin ko? Ang dignidad ko o ang buhay ng anak ko? Sa uli tumango ako, luhaan at mahina ang boses. Para kay Nico, sige. Pagkalabas na lang namin sa ospital. Hindi ko na idedetalye ang sumunod na mga nangyari. Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang bigat ng konsensya, ang hiya at ang sakit na inuwi ko pagkatapos. Kinabukasan, bayad ang bill. Nakapagtuloy ng gamot si Nico, humupa ang hingal niya. Nang magising siya at humingi ng lugaw ay doon ako tuluyang umiyak. Salamat po Lord, bulong ko habang pinapasubo ko siya. Pero hindi natapos doon. Akala ko yun lang. 2 beses lang. Pero maya't maya may mensahe si Lito. Kumusta na? Kailangan mo pa ba ng tulong? Huwag kang mag-alala, andito lang ako. At sa bawat mensaheng yon ay ramdam ko ang bigat ng puso ko. Hindi pala natatapos ang ganitong kasunduan sa isang gabi lang. Umuwi kami makalipas ang ilang araw, malakas na si Nico at yon ang pinakamahalaga sa akin. Pero sa aking dibdib ay may sugat na hindi madaling maghilom. Habang nakahiga siya sa maliit naming kama ay nakatitig ako sa kisame. Iniisip ko hanggang kailan ko hahayaang ganito. Hanggang kailan ako uutang ng pera na hindi pera ang kapalit. Mahirap ang sumunod na mga buwan. May mga gabing tubig at asin lang ang ulam dahil hindi ako nakapagtrabaho muna upang bantayan ang anak ko. May mga araw na halos mawala na ako ng pag-asa. Pero nang tuluyang gumaling ang anak ko, hindi na ako nakipag-communicate pa kay paring Lito. Pinalitan ko ang SIM ko para hindi niya ako matawagan. At saka lumipat na rin ako ng tirahan kasi kilala ko yung kumpare kong yon. Makulit. Kaya para sa aking peace of mind ay naghanap ako ng ibang matitirhan. At napadpad kami ng anak ko dito sa Bago Bantay, Quezon City. Samantala nagpatuloy pa rin ako sa work from home job ko. Pero isang araw ay dumating ang aking ina mula sa probinsya at nakikiusap na baka pwedeng tumira siya sa akin. Siyempre bilang anak ay hindi naman ako makatatanggi. At sa pagkakataon ko na rin yon para makahanap ako ng mas magandang trabaho dahil may mag-aalaga na sa anak ko. Makalipas nga ang 3 linggo simula nang manirahan sa akin si mama ay nakapasok ako bilang sekretarya sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Sa likod ng aking maayos na pananamit, matamis ng ngiti at profesional na kilos. May isang lihim na bumabalot sa aking buhay. Isang lihim na hindi ko alam kung pagmamahal ba o pagkakamali. Ang relasyon ko sa aking boss na si Mr. Ranhilo De Castro.
Nang una ko siyang nakilala ay mahigpit ang kanyang tindig. Suot ang mamahaling suit, matalas ang tingin at otoridad ang dumadaloy sa bawat salita niya. Sa loob ng opisina ay kilala siya bilang strikto at walang sinasanto pagdating sa trabaho. Pero sa likod ng kanyang matapang na mukha ay may isang lalaking marunong makinig, umintindi at magpahalaga. Ako ang nakasaksi noon dahil ako ang laging nasa tabi niya. Sa bawat meeting, sa bawat overtime, ako ang kanyang kanang kamay at unti-unti ay nagbuka sa mga pinto na hindi dapat binubuksan. Nagsimula ayon sa simpleng tanong kung kumain na ba ako hanggang sa pagbibigay niya ng jacket kapag giniginaw ako sa office. Sa unay iniisip ko na baka normal lamang yon, baka mabait lang talaga siya. Ngunit isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, habang nakaupo kami sa conference room, biglang bumigat ang katahimikan. Nagkatinginan kami at doon ko naramdaman ang kakaibang pintig ng puso ko. Sa gabing yon ay nagsimula ang lahat. Ang unang halik, ang unang yakap, at ang unang pagkakasala. Hindi ko maitatanggi na masaya ako kapag kasama ko siya. Pinaparamdam niya na special ako. Nahigit pa ako sa isang empleyada. Kapag hawak niya ang kamay ko ay para bang ligtas akong nakabalot sa mundo niya. Ngunit kasabay ng kaligayahan ay ang bigat ng konsensya. Ako ba ay nagmamahal? O ako ba'y unti-unti naglalakad patungo sa bangin? Alam kong mali sa mata ng lipunan. Siya ang amo ko, ako ang tauhan. May mga chismis na kumakalat, mga tingin na nagtatanong at mga bulungang bumubuo ng haka-haka. Lagi akong kabado kapag pumapasok siya sa opisina. Kinukubli ko ang ngiti ko kapag magkasama kami sa elevator. Nagkukunwari akong walang nararamdaman. Ngunit sa tuwing mag-isa kami ay nagiging totoo ako at doon ko nararamdaman ang init ng pagmamahal. Pero ang balita ay may pakpak. Isang araw ay narinig ko ang mga kasamahan ko na nagchichismisan doon sa aming pantry. Hindi ko na saan sila papansinin nang bigla kong marinig ang aking pangalan. Hindi muna ako pumasok sa loob para mapakinggan ko kung ano ang pinag-uusapan nila tungkol sa akin kapag nakatalikod ako. Si Hiyas na yata ang jowa ni Serran. Wika ng isang empleyado sa kachismisan niya. Nakita ko silang magka-holding hands nung pumunta sila sa coffee shop. Aniya. Aba mautak. Sa dinami-rami ng lalaki dito sa opisina natin, yung boss pa natin ang tinarget niya. Sagot ng kachismisan niya. May sumingit pang isang empleyado. Baka naman kasing magaling sa kama si Hiyas. Kaya nakuha niya ang kiliti ng boss natin. Muling nagsalita ang chismosang unang nagtopic tungkol sa akin. Bagay sa kanya ang pangalang Hiyas Makatas. Makatas siguro kaya baliw na baliw si Sir. Nagtawanan ng mga chismosa doon sa pantry at tumigil lang sila nang mag-decide na akong pumasok sa loob. Siyempre patay mali siya lamang ako noon. Taas noo akong humarap sa kanila. Talagang kinapalang ko ang mukha ko. Oo, deep inside papadudot nahihiya ko. But for the sake of survival ay kailangang thick face ka na. Yan nga lang pag uwi sa bahay, iniyak ko ang lahat ng sama ng loob ko. Minsan tinanong ko ang sarili ko. Bakit ko ba ito pinasok? Pwede naman akong magmahal ng isang kasing edad ko na walang komplikasyon. Pero bakit siya? Siguro dahil sa paraan ng kanyang pag-alalay sa kaalamang kaya niyang patatagin ako sa mga oras na ako'y marupok. Siguro dahil nakita ko sa kanyang larawang matagal ko nang hinahanap, isang lalaking handang tumayo bilang sandigan. Papadudot nagpatuloy yung mga gabi na ako'y umiiyak ng palihim. Naisip ko na paano kaya kung mabunyag. Paano ko masira ang reputasyon niya at ang trabaho ko. Paano ko malaman ang kanyang pamilya, ng aming mga kaibigan, ng buong kumpanya. Ang isang maling hakbang ay maaring magwasak hindi lang sa akin kundi pati sa kanya. Sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, heto pa rin kami. Dumaan ang mga buwan at mas lalo kaming nagiging malapit. Nagsimula na siyang mangarap ng tahimik na buhay. Nang panahon na wala ng lihim at wala ng pagtatago.
Ngunit hindi ko alam kung kailan ko rin mararamdaman na si Ranhilo na nga ang nakatakda para sa akin. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi pa yon dumarating sa akin sa ngayon. Ang tanong ko lang sa aking sarili ay mahal ko ba talaga si Ranhilo? Handa ba akong harapin ang mga consequences ng desisyon ko? Darating pa ba ang araw na marirealize kong siya na nga ang sagot ng aking nagdurugong puso? O baka hanggang pangarap lang ang lahat? Ngayon heto ako nagsusulat ng kwento ko hindi para husgahan ninyo, kundi para humingi ng gabay. Aaminin kong naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko para kay Ranhilo. Pero natatakot akong iwan siya kasi bumalik na naman yung dati kong problema sa pera. Tama bang ipaglaban ko ang relasyon namin kahit na mali? O dapat ko na bang wakasan bago pa lumala? Humihingi po ako ng payo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, isang empleyada na umiibig sa kanyang boss na mas matanda at may sariling pangalan na pinapangalagaan. Pipiliin niyo bang manatili at ipaglaban ang damdamin o piliin ninyong talikuran ang lahat kahit na masakit? Alang-alang sa kinabukasan. Papadudot bago ko tapusin ang sulat ko ay gusto ko munang magpasalamat sa inyo kasi meron kayong programa tulad ng Papadudot Stories na nakapagbibigay ng inspirasyon sa inyong mga listeners. Sana'y ma-inspire din ako at makapagdesisyon ako ng tama sa aking buhay. More power sa inyo at isang magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Hiyas. Maraming salamat Hiyas sa pag-share mo ng kwento sa aming programa. Sa hirap ng buhay ngayon ay marami ang kumakapit sa patalim. Marami ang naghahanap ng trabahong easy money pero palagi ninyong tatandaan na hindi sapat ang kahirapan para babuyin. Hayang tapakan ng iba ang iyong dangal. O sabihin ninyo na buhay ko ito. Ako lang ang may karapatang magdesisyon para sa buhay ko. Without realizing na ang pagsasakripisyo sa sariling dangal para sa kakarampot na pera ay magdudulot ng pagkasira sa inyong buong pagkatao. At maaring madamay dito ang mga mahal mo sa buhay. Tulad na lamang ng anak mo. Maati mo ba na sinasabihan ng anak mo na yung nanay mo ay mukhang pera, kalad ka rin, mababa ang lipad? Masakit yon para sa anak mo at hindi lang ang dangal mo ang nawala, kundi pati na rin ang reputasyon ng anak mo. At kapag palaging sinasabihan siya ng masasakit na salita dahil ikaw ang kanyang ina, makakaapekto yon sa kanyang psychological at emosyonal na magdudulot ng pagkawala niya ng kumpiyansa sa sarili. Kapag nawalan siya ng kumpiyansa ay may hirapan na siyang makabangon at maapektuhan na ang kanyang kinabukasan. Hindi lang ikaw ang masisira, damay talaga pati ang mga mahal mo sa buhay. Oo, mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Pero may mga paraan naman siguro para kumita ka ng malaki at marangal. Ang kailangan mo ay diskarte, talino at lakas ng loob. Kapag meron ka ng tatlong yan, siguradong aasenso ka at hindi mo nakakailanganin pang kumapit o magpakababa sa ibang tao para mabigyan ka lang ng kakarampot na grasya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories,
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gianna. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories.